Magandang hapon, Pilipinas, mula sa Pag-asa DUST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Dahil unang araw ng buwan ng Hunyo, alamin po natin kung ilang bagyo nga ba ang aasahan para sa buwan na ito. Base po sa climatological records ng Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo ang posible pong pumasok sa loob ng ating area of responsibility at makaapekto sa ating bansa. So papaano nga ba ang magiging forecast track nito? Base po sa forecast track ng Pag-asa ay may chance po yan na dumaan dito sa may Visayas area bago po lumabas dito sa may West Philippine Sea. O kaya naman, yan ay umangat at tumama po dito sa may kalupaan ng extreme northern Luzon. Pero paliwanag ni Pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio ay mas mataas ang chance ni recurvature o lilihis ang bagyo at hindi po yan tatama sa ating kalupaan. Ang pangunahing dahilan po niyan ay ang pag-iral o inaasahang pag-iral ng southwest monsoon na kadalasan dito po yan nanggagaling sa may timog kanluran. At ay ihip po ito sa bansa at kaya naman makakatulong ito para itulak ang bagyo papalabas po yan o papalayo sa ating kalupaan. Magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng isang paalala. We cover the lives of all the people. The news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News. Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Ayon sa Pag-asa, posibleng ma-develop pa ang El Niño phenomenon into moderate condition. Ibig sabihin, mas mainit na panahon po ang mararanasan sa mga susunod na buwan. Malaking dagok ito, lalo na sa mga magsasaka. Narito po ang mga listahan ng mga lugar na makakaranas ng dry spell sa bansa. So kabilang po dito ang Benguet, Capiz, ganoon din ang Cebu, Guimaras, Ifugao, Iloilo at Kalinga. Ganoon din po ang areas pa ng Laguna, Negros Occidental, Northern Samar, Quezon, Rizal, kasama rin po ang probinsya pa ng Romblon at Tarlac. Ganon din ang areas ng Zambales at Zamboanga del Norte, ganon din po sa Zamboanga del Sur. Ang dry spell ay ang mababang ulan na hindi naman po nalalayo sa normal average na naitatala naman sa loob rin po yan ng 3 magkakasunod na buwan. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang hapon sa inyong lahat.